kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, January 26, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Makabayan Black babalik ngayon sa Kamara para muling ihain ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Saldico hinamong bumalik ng bansa upang makatistigo laban sa Pangulong BBM. Regular session ng Kongreso magpapatuloy ngayong araw. 36 na priority bills ng LEDAC ang tututukan. Senator Amy may pasaring sa pagkakasakit ng Pangulong BBM. Agricultural Land Classification Application pinahihinto ng DA. Sama ng panahon na dating Bagyong Ada tuluyan ng nalusaw. Pero shearline at amihan patuloy na magpapaulan sa Visayas at Mindanao. Matinding lamig naman nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng norte. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, tuluyan ng nalusaw ang low pressure area na dating Bagyong Ada sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan pa man, patuloy na uulinin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, epekto ng shear line at northeast monsoon o amihan. Nagbabalang pag-asa ng malalakas na mga pag-ulan at posibleng pagbaha sa Eastern Visayas at Mindanao, habang amihan naman ang magdadala ng mag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Asahan din ang pag-ulan sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at Davao de Oro. Mararanasan din ang isolated thunderstorms sa Caraga, Davao Region, Socsargen, Camiguin, Misamis Oriental, ilang bahagi ng Central Visayas, habang sa Luzon at Visayas, manakanakang mga pag-ulan ang mararanasan dulot pa rin ang amihan. Maging ang Metro Manila ay makararanas din ng isolated light rains, habang asahan ng malamig na panahon sa Baguio City, maglalaro ng 12 hanggang 23 antas ng sentigrado. Although dyan daho sa may bandang Atok nitong weekend, ay matinding frostbite na rin po ang kanilang naranasan. Patuloy pa rin ang pag-albruto ng Bulkang Mayon na nagpapatuloy na nasa ilalim ng Alert Level 3. Batay sa 24-hour monitoring ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 12:30 o alas 12 ng umaga ng Enero 25, nakapagtala ang bulkan ng 253 rockfall events. Isang volcanic earthquake at 44 na pyroclastic density currents o uson. Nakapagbuga rin ng mahigit 2,300 tons ng sulfur dioxide, habang umabot naman ng 600 meters ang plume nito mula sa crater. Paalala ng PBOX sa publiko, iwasan ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ganyan din ang extended danger zone ng Bulkang Mayon. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa naturang bulkan. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan.
Umamin ang na-deport na Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky na hawak niya ang kanyang cellphone habang nakakulong sa Pilipinas. Sa isang live stream conversation kasama ang American online personality na si Adin Rost. Noong January 23, sinabi ng Russian vlogger, 3 buwan siyang nag-isa sa isolation cell pero nakapagpuslit siya ng cellphone matapos suhulan ang ilang jail guard. Ayon sa vlogger, na-vlog rin niya ang buong karanasan at balak niya ilantad ang mga korupsyon sa loob ng pasilidad. Ang tanong, paano siya nakakapag-charge? Kung isolation room yun, bakit? Di ba wala namang ventilador yun? O kung may ventilador man, ceiling fan. So paano siya nakakapag-charge? O di ba? Ha? Sa labas ng gagaling? O edi, mas mahirap naman siguro magpalusot ng ang tawag dito, ng power bank. Hindi, baka kung nabigyan nga siya ng cellphone O edi, malamang binigyan din ng extension. Di ba? Ayon sa vlogger, inireklamo rin niya ang sinasabing hindi makataong kondisyon sa loob ng isolation room dahil sa matinding init. Pero itinanggi ito ng Bureau of Immigration na tinawag na rage baits ang pahayag ni Dorovetsky. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, iniimbestigahan na rin kung paano nakagamit ang cellphone ng vlogger at sinabi niyang naganap umano ang insidente noong Hunyo o Hulyo dahilan para magsagawa ng agarang raid sa loob ng pasilidad at makumpiska ang mga illegal na gadgets. Sinabi pa ni Viado, pagsapit naman ng Nobyembre, natukoy na ang mga personal na nagpabaya at inalis na rin sila sa pwesto. Samantalang sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro noong Enero 24 na 3 personal ng Bureau of Immigration ang nasibak din dahil sa mga pagbibigay ng special na treatment sa Russian vlogger. Magandang umaga, Pilipinas! Si Joy John Balarite Acol mula po sa US, kasama na natin. Matindi ho ang lamig ngayon na kanilang nararanasan doon. Ang worry actually, nung kausap ko yung kapatid ko sa Canada, ang worry nila actually, pag dahil sa sobrang lamig, pag tumigas ang kanilang, na-frozen ang kanilang mga linya ng tubig. Kasi puputok yun. Hindi lang yun. Pag na-frozen din po, tumigas ang linya ng kanilang gas. Kasi yung gas nila nasa pipe yun eh. Pag tumigas yun, wala silang heater. Pag walang heater, wala kang panlabag sa lamig. Kahit nasa loob ka ng bahay. Kumustahin natin si Joy John Balarite Acol at alamin natin kung kasing kapal ng kanyang jacket ang jacket na suot ko ngayon. Joke yabang. Hindi ko pang winter to. Pang ulan lang ito. Ayan. Joy John, kumusta ka na dyan? Anong oras ngayon dyan sa Amerika? Alas 3:14 ng hapon ngayon, Kuya Angel, dito sa amin sa Washington, D.C. At nasa state of emergency kami ngayon at kasalukuyan mayroong hindi bababa sa 20 estado dito sa Amerika ang nagdeklara ng state of emergency dahil sa hagupit na tinatawag na winter storm Fern. Ito po yung tinatawag na monster winter dahil kabilang po sa mga estado na nagpatupad ng state of emergency ay ito po dito sa East Coast, ay ito pong Delaware, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Virginia at West Virginia. Kasama na rin po dito ang Washington, D.C. Samantala sa South, nagdeklara din po ng state of emergency dito po sa Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Tennessee at Texas. Samantala sa Midwest naman, Kuya Angel, mga kababayan, nagdeklara din po ng state of emergency sa Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska at Ohio. Naprobahan po ngayon naman po ni President Donald Trump ang tinatawag na Federal Emergency Declaration para sa maraming estado gaya po ng Maryland, West Virginia at Tennessee upang mapabilis ang tulong mula sa Federal Emergency Management Agency o FEMA. Halos 180 milyong katao o mahigit sa 40% ng populasyon ngayon ng Amerika ang apektado ng tinatawag na monster snowstorm at inaasahang aabot sa 1 hanggang 2 talampakan o feet ang kapal ng snow sa ilang bahagi ng Northeast. Mahigit sa 500,000 mga kababayan ang mga kabahayan ngayon ang nawala ng kuryente, lalo na sa estado po ng Texas, Mississippi at Tennessee. Mahigit sa 4,000 flights na rin ang nakansila dahil po sa tindi po ng yelo at malakas na ihip ng hangin. Nagbabala naman po ang US National Weather Service
At sa mga susunod na oras at makakaranas po ang ilang bahagi ng Amerika ng tinatawag na hailstorm. At kasalukuyan po dito sa amin sa Maryland, sa Virginia at sa DC ay nagkakaroon na po ng hailstorm. Hindi po ito snow. Ito po ay umulan po ngayon ng maliliit na butil ng yelo. At nagbabala din po ang US National Weather Services na sa mga susunod na oras ay maaaring maging umabot pa sa negative 37 o hanggang negative 45 Celsius ang mararanasan namin sa mga oras na ito at sa mga susunod pa mga oras, Kuya Angel. Yung bang nararanasan sa Canada ngayon na pagtigas ng kanilang posibilidad ng pag-froze ng kanilang pipes, nangyayari din dyan sa US? Tama ka, Kuya Angel. Pag pumutok yung mga tinatawag na mga tubo ng tubig dahil sa tindi ng lamig, ay maaaring sumabog po ito at mag-freeze at wala nang pong magkakaroon ng tubig o heater o mga kabahayan na nangyayari na ngayon sa ilang mga state dito sa Amerika. Saan usually nangyayari yan, Joy Jun? Karaniwan yan sa Midwest, sa Chicago, Annapolis. Oo. Ito, may feedback tayo galing sa Alberta. Sanay na kami, minus 70 with wind chill pa yan. Kasi pag malakas ang hangin, mas lalo pang lalamig pa, Kuya Angel. Minsan umaabot pa ng 80 degrees, yung wind chill pa lang yun. Ha? Yung dahil sa sobrang lakas ng hangin, sa sobrang lamig. Wow. Kung ganyan ang katindi ang lamig ngayon dyan, mas matindi ang lamig ngayon sa Russia, ano ha? Kasi sila unang tinamaan doon ng sobrang lamig. Hanggang condo unit nilubog. Nilubog ho ng ice. Diyan, gano'ng kalalim ang ice, Jojon? Ang snow namin ngayon ay umabot na sa bit kumulang mga 10 inches. 10 inches. Dito sa amin ngayon. Okay. So, passable pa yung mga daan so far? Malinis. Malinis ngayon ang mga emergency road. At pero wala pong naglalakad ngayon. At mga emergency personnel lamang po ang naglalakad. At ngayon nga ay ako lang mag-isa dito sa gitna ng kalsada. Mabuting weekend ngayon dyan. Hanggang kailan itong inaasahan ninyong ganitong tindi ng snowstorm? Inasahan namin hanggang mga bukas pa na madaling araw, Lunes. Kasi ngayon ay linggo, walang mass services at walang mga pasok ang iba pang mga federal agency. Paano bukas? Walang pasok din po. Nakadeklara na po na walang pasok sa lahat po ng mga schools at private at public hanggang sa kolehiyo, Kuya Angel. Ayun, doon daw yata sa hindi nakapag-upgrade, ha? Oo. Hindi, sa Alberta siguro kasi hindi naman. Pero pinakamalawig ang Alberta, di ba? Sa panig ng Canada. Sana nga po hindi mangyari yan dahil kawawa hindi lang naman ating mga kababayan kundi yung mga mamamayan diyan sa sa US at saka sa Canada, kapag nangyari yon, wag sana, at sana nga po with the technology nagawa na ng paraan yun. Pero so far diyan sa US hindi pa nangyari ito, na nag-froze pati ang mga linya ng tubo. Nangyari na yan. Way back 10 years ago, may tinatawag kaming blizzard. Nangyari na po yan. Umabot po sa mahigit 30 na feet ang snow. At I think that was 2016 or 15. Nakaranas po kami ng blizzard dito sa Maryland, Virginia at saka dito sa Washington DC. Samantala, Kuya Angel, bagiti ko lang dahil pinapayuhan po ng Embahada ng Pilipinas dito sa Washington DC ang mga Pinoy na nandito sa Amerika na manatili sa loob ng bahay, iwasan ng pagbabiyahe at sumunod sa mga local na otoridad para sa kanilang kaligtasan, Kuya Angel. Ang Niagara Falls, di frozen din ngayon? Tama, frozen din yan. So, walang silbing pumunta ngayon diyan sa inyo dahil matinding snow to. Ba't ka naman pupunta ng Amerika ng ganito mga panahon, Anyway, sige. John, ingat diyan, and hindi pa naman nagtataas ang presyo ng gasolina, ng crudo. Mas mababa ngayon, Kuya Angel, kaysa sa ibang mga season o mga buwan. Mababa ngayon ang gasolina.
Hindi, bakit? Dito sa Pilipinas kasi pagka taglamig, tumitindi ang presyo ng gasolina eh. So dyan hindi. Hindi, umaabot sa $2 and $3 kada litro ang gasolina ngayon. Mas mahal pa rin sa inyo yan kung $2 times 56, 112. Ay, nasa 54 lang yata kahapon sa Mindanao eh. 54, 56. Ayan, mas mahal pa rin dyan sa inyo. Okay. Anyway, Jojon, ingat dyan ha. Maraming salamat. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat si Jojon Valerete ako live mula po sa Washington, D.C. Magandang umaga, Pilipinas! Hahabulin naman ng Philippine National Police sa mga financier ng secret smuggling sa bansa. Kasunod dito ay kinasang operasyon ng PNP na nagresulta ng pagkakasamsam ng bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang dami ng mga nasamat na smuggle na sigarilyo ay patunay lamang na may mga umiiral natiko at organisadong iligal na gawain sa Pilipinas sa smuggling ng sigarilyo. Pagtitiyak naman ng Nartates, nakikipagtulungan na ang PNP sa mga kaukulang ahensya upang mapanagot ang mga financier ng cigarette smuggling, anuman ang kanilang ranggo o hinahawakang posisyon. Binigyan din naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pagtitipon ng mga global industry leaders sa ICE Barcelona 2026 sa Spain ang kahalagahan ng mahigpit na at epektibong pagpapatupad ng regulasyon upang mapanatili ang paglago ng online gaming sector. Sinabi ni Chairman Tenco, PAGCOR Chairman Al Tenco, na dahil sa mabilis na paglawak ng digital gaming, nagbago din ang takbo ng industriya at lumitaw ang mga kakulangan sa mga umiiral na regulasyon. Pinanggit ni Chairman Tenco ang isinasagawang regulatory reset ng Pilipinas bilang tugon sa mga umuusbong na panganib sa industriya. Inihalimbawa pa niya ang desisyon ng pamahalaan na tuluyan na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators sa mga POGO at na ipinatupad ito matapos ng 2024 makaraang maiugnay ang mga krimeng gaya ng fraud at money laundering sa mga POGO operation. Kasabay nito, pinaigting din ng PAGCOR ang mga reforma sa mga lisensyadong online gaming sector na nakatuon sa mas player-centric na regulatory framework, kabilang mahakbang na mas mahigpit na Know Your Customer at Identity Verification Standard, mandatory responsible gaming tools tulad ng self-exclusion at betting limits, ganyan din ang mas istriktong pagkontrol sa advertising upang maprotektahan ang mga menor de edad at vulnerable groups. Sinabi ni Chairman Tenco na pinalakas din ang mga financial safeguards sa pamamagitan ng paghigpit sa ilang payment channels at pagpapatupad ng bagong minimum guaranteed fee para naman sa mga lisensyadong online operator. At layunan niya nito na tiyakin ang patas na kontribusyon ng kita sa gobyerno at isulong ang transparency sa industriya. Ibinahagi rin niya ang patuloy na hakbangin ng PAGCOR na paghiwalayin ang regulatory at commercial functions ng ahensya na anya'y mahalaga upang mapalakas ang regulatory independence at makasabay din ang bansa sa international best practices. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, pwede pa rin mag-laundry day today ha. Kunod-no ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog. Sige. Meron na tayong bagong mahiwagang tunog. Simulan natin ng 1,000 piso ngayong linggong ito. Parang bumabagsak na ito. Ayun lang yun. Isang bagsak lang. Pakiulit nga. Parang may may ugong. Ano kaya yan ha? Anyway, wala pa binibigay na clue sa akin si Tunog Master Mabel Aribe. Anyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha.
1,000 ha. 1,000 po, balik 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Edmonton. Mura rin daw ang gasolina doon ha, sa Edmonton, Canada. Kung ikaw ay miyembro ng Costco. Ayan ha. Uy, Alvin Nunez, kumusta ka dyan sa Alberta ha? Feedbackan mo nga kami kung anong nangyayari dyan ha. At magandang umaga din sa mga taga Kidapawan City. Ayan ha. Magandang umaga kay Jam ha, dyan sa Canada. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa Global Water Bankruptcy na era o Global Water Bankruptcy era ang buong mundo. Babala naman ito ng United Nations Research Institute bunsod ng dekadang labis sa paggamit ng tubig, polusyon, climate pressure at pagkasira ng kalikasan na nagtulak sa maraming water system sa punto na hindi na nakaka-recover. Ayon sa United Nations, hindi na sapat ang terminong water stress at water crisis upang ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng tubig sa mundo. Ito'y isang estado kung saan ang paggamit ng tubig sa mahabang panahon ay mas mabilis kaysa sa kakayahan ng kalikasan na mapunaan ng mga ilog, lawa at halos imposible nang ibalik sa dati. Sirain ba naman ninyo yung mga bundok? Ano ha? Para nga tayong siramplaka rito. Araw-araw sinasabi natin, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ilang taon na natin ginagawa. Konti pa rin ho yun nakukumbinsi, kinakailangan pasiglahin ho natin muli ang ating bundok. Noel Sikat, magandang umaga sa inyo dyan. Negative 26 daw ngayon sa Alberta. Nasagip ng mga otoridad ang 40 katao matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa kasagsagan ng Lupi Festival Pluvial Parade sa Laguna. Wala namang nagtamo ng seryosong injury at wala ring bata na sakay ang naturang bangka nang mangyari ang trahedya. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naging sanhi nito kabilang ang posibilidad ng overloading. Ang naturang fluvial procession ay bahagi ng tradisyonal na paligong puon tuwing kapistahan ng San Sebastian Martir. 28 makalipas ang alas 4 ng umaga, nagsagawa naman ng surprise inspection ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP upang tutukan ang isyu ng mga inabandonang balikbayan box ng mga overseas Filipino worker. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon, katuwang ang National Bureau of Investigation at Department of Migrant Workers. Sa kasagsagan ng inspeksyon, inanunsyo ni Commissioner Nepomuceno ang suspensyon ng pribilehiyo ng mga deconsolidator na responsable sa pag-abandona ng mga naturang kargamento. Ibig sabihin, hindi na pahintulutang makipagtransaksyon sa BOC ang mga responsableng kumpanya sa likod ng inabandonang mga balikbayan box para matiyak na hindi na muling mauulit pa ang ginawang kapabayaan sa pagpapadala o sa mga padala ng mga OFW. Sinabi pa ni Commissioner Nepomuceno, mas mahalagang mapanagot ang mga nasa likod ng inabandonang mga balikbayan box bilang bahagi ng pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga OFW. Magandang umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 4 mga misis. Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong ambot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Matte Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Oras sa buong Kapuluan, 29 makalipas ang alas 4. Number 1. NBC Milliones. NBC. Day 1 na makalipas ang alas 4 na umaga dito po sa Pilipinas. Ay, birthday pala ngayon ang suki natin dyan sa New Jersey ha. Si Jose Ramon Nulod. 12 inches naman daw ang snow nila sa kanilang area ngayong mga oras na ito ha. Happy birthday JR. Si Don Jose Ramon Nulod. Diyan po sa New Jersey. Baka may mga importanteng lakad tayo ngayon. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo.
May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabdrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tatlong suspect sa pananambang sa mayor ng Sharif Mabuak sa Maguindanao del Sur na ginamitan ng RPG. Ibang klase na ngayon Dahil siguro alam nga na bulletproof yung sasakyan ay ginamitan ng RPG. Yung tatlong suspect na tumatakas, patay. Sa hot pursuit operation, detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng Sharif Mabuak PNP sa kung sino at kung anong grupo ang responsable sa panibagong pananambang sa alkalde ng bayan ng Sharif Mabuak na si Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Patatandaang ilang minuto matapos tumama at sumabog ang RPG sa sinasakyan ng alkalde, agarang nagsagawa ng hot pursuit operation ang PNP at AFP at inabutan ng mga suspek sa kanya isang kulay silver na minivan sa bahagi ng barangay Meta, Dato Unsay, nakatabing bayan lang ng Sharif Mabuak. Nakita din sa loob ng sasakyan ang umano'y ginamit na RPG at ilang mga baril. Ayon sa ilang witnesses, nakipagbarilan pa umano ng suspect sa mga humahabol hanggang sa mapatay ang tatlo na kinilalang sina Tex Pendatun, Budtong Pendatun, alias Raprap at isang alias Puasa. Habang nagawa namang makatakas sa isang suspect na umano'y dinala pa sa isang ospital, subalit negatibo. Ligtas naman at nasa maayos ang kalagayan ng alkalde habang ang dalawa nitong escort na sina PFC Samuel Don Diego at Tips Lakman Iso ay nasa stable na rin kalagayan na nagtamo ng mga tama ng shrapnel sa katawan. Ang buong pangyayari na insidente nakuhanan ng CCTV since nasa bahagi ng commercial center ang pinangyarihan. Ang insidente ng ambush ay naganap habang ginugunita ng buong bansa ang ika-11th year ng SAF 44 na naganap sa Mama sa Pano na katabing bayan lang ng Sharif Mabuak, Maguindanao del Sur. Plus sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Naglabas naman ng matapang na pagbabago sa patakaran si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel. Piniutos nito ang agarang pagpapatigil sa lahat ng aplikasyon para sa reclassification ng mga lupang pangsakahan bilang bahagi ng hakbang ng DA na palakasin ang strategic na seguridad sa pagkain, maprotektahan ang mga lupang pansakahan mula sa mabilis na conversion pressures. Ako, malamang pumalag dito yung mga politikong involved sa housing. Sa inilabas na Department Circular No. 1 na pinirmahan itong January 5, ipinagutos ni Secretary Laurel ang moratorium sa pagtangkap at pagproseso sa application ng Land Use Reclassification Certification at magiging epektibo kaagad hanggang June 2026. Lain ng hakbang na bigyan ng pagkakataon ng DA na suriing muli ang malangkas ng mga regulasyon at higpitan ang pangangasiwa sa gitna ng lumalaking demand mula sa urban expansion at mga proyektong pang-infrastruktura na makakaapekto naman sa mga lugar ng mga sakahan. Ang mga application na isumite bago lumabas ang direktiba ay ipoproseso. Sumalit ang mga apila ay titigil hanggang alisin ang moratorium. Ayon kay Laurel, may pangangailangang magpatupad ng moratorium sa pagtanggap ng proseso sa application para sa Land Use Reclassification Certification at muling tingnan at pag-aralan ang mga polisiya upang mapalakas ang pangangasiwa ng DA at masigurong hindi nagbabago na poprotektahan ang mga lupang agrikultural mula sa hindi nararapat na konbersyon. Sinabi pa ng Laurel, bibigyan din ang muling pagtutok sa pagpreserba sa mga lupaing saligan ng supply ng pagkain sa bansa. Ang pagpapalit ng polisiya ay bunsod ng tumataas na pangamba sa mga hindi nasiyasat na conversion ng mga lupang sakahan. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga
iba't ibang ahensya ng gobyerno na agaran tugisin ang mga nasa likod ng pag-atake sa Munay, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na sundalo noong January 23. Sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President, mariing kinundina ng Vice Presidente ang nangyaring pananambang na tinawag niyang malinaw na hamon sa estado ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Pinatitiyak din ni VP Inday Sara sa mga responsableng ahensya ng pamahalaan na mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng 4 na sundalo at siguraduhing ligtas ang sambayanan laban sa banta ng mga kriminal, mga terorista at iba pang puwersang nagnanais na manakot at pahirapan ang bansa. Bukod pa rito, hinikayat din ni VP Inday ang lahat na magtulungan, huwag hayaang maghari ang mga kriminal sa mga komunidad. Formal lang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon o Quezon City ang Manuel L. Quezon Filipino Language and Literature Scholarship Program. Layo ng programa na mapalawak pa ang akses sa edukasyon, itaguyod ang kahusayan sa wikang pambansa, palalimin ang pambansang pagkakakilanlan at kultura ng bansa. Bahagi ito ng Expanded Scholarship Code ng Quezon City at nagtatag ng hiwalay na track para sa mga estudyante, guro at mga mananaliksik sa Filipino language, literature, linguistics, translation, gayon din sa iba pang kaugnay na larangan. Sa ilalim ng scholarship for tertiary students, kwalipikado mga estudyanteng naka-enroll sa mga programang Filipino language, Filipino literature, journalism, Philippine Studies o education programs na Pilipino ang major. Ang mga estudyanteng nag-aaral sa private school ay makatatanggap ng 160,000 pesos kada academic year at 50,000 naman para sa mga annual stipend na mga estudyante sa mga pampublikong institusyon. Para naman sa postgraduate students na magpapakadalubhasa sa wikang Pilipino, araling Pilipino, panitikang Pilipino, comparative literature at linguistics na nakatuon sa Pilipino, makatatanggap sila ng 105,000 pesos kada school year. O dito, magbibigay din ang Lungsod Quezon ng Creative Writing and Literary Grant para sa mga kabataan at batikang mga manunulat na gagawa ng original na akda sa wikang Pilipino. Uy! Sa mga nagsusurat ng tula, ha? Mga gumagawa ng poem, ha? Posible silang makatanggap ng 10,000 pesos na stipend support at hanggang 30,000 pesos sa publication assistance na may kabuang 40,000 pesos. Magandang hakbang yan, ha? Para mapalakaso natin ang panitikang Pilipino. Pinagtigbay naman ng Department of Education at local government units ang bagong Memorandum of Agreement upang mapabilis ang pagtatayo, pagsasaayos at pagpapaganda ng mga public school classrooms sa ilalim ng 2026 national budget. Inasang makakatulong ito upang mabawasan ang siksikan sa mga silid-aralan at mapabuti ang kalagayan sa pag-aaral ng mga estudyante, hindi na mga guro. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mas mabilis silang makakakilos ngayon kapag katuwang ang lokal na pamahalaan dahil silang mas nakakaalam kung alin ang pinakakailangan ng kanilang mga paaralan. Sinabi pa ni Secretary Angara na pinalalakas din ng MOA ang koordinasyon ng DepEd at LGU sa pagtukoy sa mga prioridad ng mga paaralan, paglalaan ng pondo at resources at pagpapatupad ng mga proyekto na sumusunod sa National Education and Infrastructure Standards habang isinasaalang-alang ang lokal na pangangailangan. Ginawa ng DepEd ng hakbang kasunod ng direktiba ng Pangulong BBM na pabilisin ang paghatid ng basic education facilities sa bansa. Higit 4.2 million pesos na laga ng iligal na droga na kumpiska. Isang drug personality naman ang natimbog sa anti-drug operations. Diyan po ito sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ng Bagdibigat Romy. Nakumpiska ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang mga ilegal na droga na nagkakalaga ng higit 4.3 milyong piso at naaresta naman ang isang drug personality sa magkaiwalay na operasyon sa lalawigan ng Benguet at Baguio City. Sa Benguet na diskubre ang 7 plantasyon ng marijuana na tinamnan ng 21,220 fully grown marijuana plants at 2,400 marijuana seedlings na may standard drug price na 4,340,000 pesos sa sinagawang marijuana eradication operation sa Barangay Poblacion at Barangay Badeo, Kibungan at Barangay Kayapa sa Bacon, Benguet. Lahat ng nadiskubreng marijuana ay agad na binunot at sinunod sa mismong operasyon
Samantala sa Baguio City, isang 27 anyos na lalaki na naitala bilang street level individual ang natiklo matapos makumpiska mula sa kanya ang isang sachet ng pinaniniwala ang shabu na may bigat na 4.81 grams at standard drug price na 33,388 pesos sa isinagawang bypass operation. Sa Barangay Tabora, Baguio City, ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Baguio City Police Office para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas sa alas 4 ng umaga sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas. Sa mga seafarers natin, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Ay magandang umaga ho sa mga taga-Hawaii na imbag na bigat. At sa mga seafarers natin, kumusta na ho kayo? Mga galing ng Hong Kong, baka ho magpapasalubong kayo ng kung anumang bagay, wag ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Bagong programa ni Willie Revillame na umano'y ipalalabas ngayong Enero. Uy, malabo nga bang matuloy? Alamin natin kung bakit mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Last year, ang sabi, January daw ipalalabas ang bagong programa ni Willie Revillame. Nako, January, patapos na, February na. Pero wala pa rin daw nakasiguraduhan kung maipalalabas ito. Ayon sa ating source, sa cable channel na lang daw ipalalabas ang nasabing programa ni Willie Revillame. Well, sa totoo lang, dapat ay kasamang i-announce na kasama ng mga umpisahang programa this year 2026 sa TV5 ang kay Willie. Pero nga mukhang may problema. Kasi nga ay nawala si Miss Basas na di umano ay ka-negotiate ni Willie Revillame sa nasabing programa, kaya hold muna ito sa ngayon. So, wala munang programa si Willie Revillame. Pero ang tanong ito kayang bagong programa ni Willie Revillame na milyonaryo ay tanggapin kaya ng publiko? Hindi kaya pasina ang karir niya? Wala kaya, may mga ano pa kaya siya? May mga fans pa kaya siya? Well, ako po'y nagtatanong lang Nagtatanong lang. Yang tanong na yan ay tanong din ng marami. Matuloy pa kaya ang bagong programa ni Willie Revillame? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot naman na mahigit 934 billion pesos ang nakolektang revenue ng Bureau of Customs nitong 2025. Mas mataas ng 17.7 billion pesos o 1.9%. Kung ikukumpara noong 2024, ay kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakamit nila ang pagtaas sa kabila ng mga panlabas na hadlang, kabilang ang bahagyang pagbaba ng importation, ang pagsuspende sa pag-aangkat ng bigas, at pagbaba ng pandaigdigang presyo ng krudo at mga bilihin. Sinabi ni Nepomuceno na tinapos nila ang taong 2025 ng may magandang record dahil sa mas mahigpit na enforcement measures, mahigpit na monitoring sa mga import declaration at pagsisikap na matiyak ang tamang pagbabayad ng duties at taxes.
Noong nakarang taon, pinalawak din ng BOC ang digital payment system nito. Ang electronic payment portal na ito ay sinama na ngayon sa Land Bank LinkBiz portal na nagpapahintulot sa mga importer at iba pang mga stakeholder na magbayad ng kanilang customs duty at mga buwis around the clock o buong araw. Tiniyag din ng opisyal na ang BOC ay nananatiling nakatuon sa transparency at mahusay na serbisyo batay sa direktiba ng Pangulong BBM. Personal na nagdala ng tulong si Senator Bongo sa mga residenteng nasunugan sa Maynila. Pinungo ni Senator Go ang ground zero ng sunog kasama ang mga opisyal ng barangay 3 araw matapos ang trahedya. Nasaksihan ng senador ang malungkot na sinapit ang mga pamilyang nawala ng tahanan na tinatayang aabot ng halos 200 pamilya. Sa kanyang pagharap sa mga biktima, pinakinggan ni Senator Go ang iba't ibang hinaing ng mga nasunugan. Dahil dito nakiusap si Mr. Malasakit sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng National Housing Authority at DSWD gawin agad ang assessment at validation nang sa gayon ay matugunan ang kanilang pangangailangan. Namahagi din si Senator Go ng mga tungkod at wheelchair para naman sa mga kapansanan at mga senior citizen. Pinasalamatan din ni Senator Go si Yorme Isko Moreno at mga opisyal ng barangay na maagap at mabilis ang naging aksyon at pag-aruga sa mga biktima. Pinimok naman ni Agriculture Secretary Francisco Tularuel ang mga magsasaka ng palay sa mga lugar na sinuservisyohan ng Rice Processing System o RPS. Tumutok lamang sa pagtatanim ng 1 o 2 variety ng palay, isang hagbang na naglalayong magamit ng gusto ang mga epesyenteng operasyon. Ang panawagan ay tugon sa feedback ng mga lokal na kooperatiba ng mga magsasaka na nag-ooperate ng mga pasilidad ng RPS na may pangangailangang gawing simple ang produksyon upang matiyak ang mas maayos at epesyenteng proseso. Sinabi ni Secretary Laurel na bagamat ang mga magsasaka pa rin ang pipili ng gusto nilang uri ng palay, limitado lamang ang itatanim sa maximum na 2 variety sa bawat lugar. Sinabi ni Laurel, ang mahalaga ay ang pagiging epesyente ng processing system. Kapag masyadong marami ang uri ng tinatanim na palay, nang sabay-sabay, abay kailangan maghintay ng ang isang pasilidad ng isang batch para matapos bago magsimula ng panibago na siyang nagpapabagal naman sa operasyon. Ibinigay na halimbawa ng kalihim ang rice sector sa Vietnam bilang modelo na ang mga magsasaka ay nakatutok lamang sa 1 o 2 variety o uri ng palay sa bawat rehiyon. Ito ay upang bigyan daan ang tuloy-tuloy na operasyon ng pagiling, mabawasan ang gasto sa produksyon at matiyak na parehong mas kikita ang magsasaka at ang mga rice miller. Samantala, bago tayo magpatuloy, mamigay muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Ayan ha. Ang tropang Pride ni Sherwin ay nasa Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay dirt. And dirt. Dirt. Ibig sabihin parang earth. Dinagdagan ng D. D-E-A-R-T-H. Dirt. Ang ibig na sabihin niyan sa Tagalog ay kakapusan. Sa Cebuano, kanihit. At sa Chabacano, falta. Ayun, may alam kayong word ngayon sa Chabacano, ha? Falta. Buenos dias, Sambuanga. Magandang umaga, Pilipinas! Inalawak na Department of Education ang Alternative Learning System o ALS upang magbigay ng mas flexible at lehitimong learning pathways para sa mga out-of-school children, youth at mga young adults na nakatuon sa K-12 at life skills. Ayon kay Education Secretary Sara Angara, ang revised ALS curriculum ay ganap na ipatutupad sa buong bansa sa school year 2026 hanggang 2027. Sinabi ni Angara na ang binagong curriculum ng ALS ay ihahanay sa mga programang basic literacy at nakaayon sa K-12 habang pinapahusay ang mga kasanayan sa buhay at kakayahang magtrabaho. Iginit ni Secretary Angara patunay ang mga reforma na walang edad ang edukasyon
Kasabay sa pagbibigay diin ang ALS ay ganap ng alternatibong landas at hindi pansamantala lamang. Magandang umaga, Pilipinas! Davao Oriental Police Provincial Office nagbigay ng pugay sa Gallant Soft 44. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nakilahok ang Davao Oriental Police Provincial Office o DOPPO sa sabayang pagunitan ng National Day of Remembrance for the Gallant sa 44 kahapon Enero 25, 2026 alas 7 ng umaga na ginanap sa DOPPO Activity Center sa Barangay Dehican, Lungsod ng Mati, Davao Oriental. Ang seremonya ay inialay sa alala ng 44 na miyembro ng Special Action Force na nasawi sa mamasapano operation 11 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang programa sa panalangin na pinangunahan ni Pastor Ray Gitakay ng PNP Mascom, sinunda ng pambungad na panalita ni Police Lieutenant Colonel Carlito Apilat, Deputy Provincial Director for Administration. Samantala sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Colonel Richie Bukol, Provincial Director ng DOPPO, ang kabayanihan at sakripisyo ng SAF 44 bilang huwaran ng dangal at walang pag-iimbot na paglilingkod sa bayan. Nagtapos ang aktibidad sa candle lighting at wreath laying na pinangunahan ni Police Colonel Bukol at Police Lieutenant Colonel Apilat. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 164 tuwing ika-25 ng Enero ay ginugunitang National Day of Remembrance for the Gallant sa 44 bilang pagkilala sa sakripisyo na mga lagad ng kapayapaan at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Lagi naman sa 200 na kalapati, tinangkang ipuslit sa Allen, Northern Samar. Ayun, nakumpiska. Sa akin dadalhin. Alamin natin mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag ni mo, Jane. Nasabat sa checkpoint operation ng mga pulis sa bayan ng Allen ang pagpupuslit ng iligal na mahigit 200 na mga kalapate sa nasabing bayan. 2 dito o 2 katao ang arestado. Naharang ang mga ito ng Maharlika personnel ng Allen Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Verna Sisista, Acting Chief of Police. Ang nahuling 2 individual ay sangkot sa illegal na transportasyon ng buhay na kalapate sa Maharlika Checkpoint, Barangay Hubasan na naturang bayan ng Allen, Northern Samar kahapon, Enero 25. Ang operasyon ay sinagawa ng Maharlika Checkpoint personnel kasama ang Northern Samar Provincial Highway Patrol Team at ang 1st Northern Samar Provincial Mobile First Company. Ang mga nasakuti ayon sa report ng PNP Allen na isang 51 taong gulang na welder na nakita rin naman sa Bitano, Legazpi City at isang 39 na taong gulang na lalaki. Ito naman ang driver na nakatira naman sa Barangay Badtasan, Kiamba, Sarangani. Binigyan din ng PNP ng pagmamayari at pagdadala ng wildlife species ay paglabag sa Republic Act No. 9147 o tinatawag na Wildlife Resources Conservation at Protection Act. Walang napakitang balidong permit o otorisasyon mula sa DNR ang 2 katao. Agad naman ay sinuko ang mga kalapati sa DNR o Menro quarantine para sa wasong disposisyon at dokumentasyon. Agad ding sinabihan ang mga suspect tungkol sa kanilang paglabag sa batas, inaristo at ipinalam ang kanilang mga karapatan at patuloy naman ang paghahanda ng mga otoridad sa kasong kriminal laban sa 2 akusado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, 2 lalaki naman ang patay matapos magbabarili ng hindi pa kilalang suspect sa bayan ng Tarangnan, Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. 2 lalaki patay matapos pagbabaril na hindi pa kilalang sospek sa bayan ng Tarangnan, Samar. Kinilala ng PNP biktima si alias Berto at alias Vince na sa 8 taong gulang residente sa bayan ng Tarangnan.
Nangyaring insidente alas 12:30 madaling araw sa Barangay Caligo, Tarangnan, Samar. Sa investigasyon ng PNP, biktima ay bumibili ng sigarilyo sa tindahan malapit sa basketball court nang biglang dumating ang isang lalaki na sospek at pinagbabaril ang dalawang biktima hanggang sa mamatay. Agad naman tumakas ang sospek sa ngayon patuloy na tinutugis ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Tumatawid na PWD na bangga na motorsiklo sa Gatan. Yun namang rider na nakadisgrasya sa Gutan din sa Orion, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sugatan ng isang PWD na pipi na bingi pa. Ganon din ang rider na nakabangga dito sa Kabanan Roman Highway sa Barangay Sabatan, Orion, Bataan. Ayon sa ulat, habang binabaybay ng isang motorsiklong Rossi kulay itim na walang plaka na minamaneho ng isang 30 taong gulang na residente ng Pigsite, Lamau Limay, Bataan, na tumatawid naman sa naturang karsada ang isang PWD na bibing at pingi na residente naman ito ng Barangay Kapunitan, Orion, Bataan. Sinabi ng saksi, ang rider na motorsiklo patungong southbound ng Roman Highway ay nasa gitnang linya nang mapansin niya ang biktima na tumatawid sa karsada. Tinangka umanong iwasan ang biktima na rider, subalit gumalaw umano ang biktima patungo sa direksyon ng motorsiklo dahilan upang matumbok ito ng bangga. Dagdag pa ng saksi, unang nakarinig siya ng mahaba at malakas na busina bago ang tunog ng banggaan. Agad siyang lumabas ng bahay at nadatnan ang rider at ang biktima nakapwa-sugatan at nakandusay sa gitna ng karsada ng Roman Highway sa lugar. Ang dalawang sugatan ay agad na isinugod sa Bataan General Hospital, BGH, sa tulong na rin ng Orion Rescue upang mabigyan ng kaukulang medical na atensyon. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maganda umaga, Pilipinas! 59 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ha? Hindi mga testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung meron pa po kayong mga concerns, mag-text lamang at magtanong sa ating pong mga experts na nakastambay sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At nagpapatuloy po yung ating good news na kapag bumili ka ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alanmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, may winner na si Sherwin Alparo. Nagbabalik sa Sherwin. Sherwin, good morning. Angel, mukhang na mismo ko, Kuya Angel Dahil dito nga sa Barangay Santo Niño, kanina parang binabanggit yung mga masarap ang tulog. Para nakaultabayo yung mga tao rito. Tignan mo naman, tahimik na tahimik dito sa Barangay Santo Niño. Nakaultabayo yung mga yan. At kaya naman nahuli natin itong si tatay na nakatune in sa kanyang cellphone sa DZRH. Tatay, pakita mo yung cellphone mo. Pakita mo nga, ayan, no, naka-cellphone na DZRH. Pangalan niyo po? Lakasan niyo po yung boses so wag kayo mahiya. Nahiya ba kayo? Nahiya kayo, hindi tayo magdanakaw. Hindi po ako nahiya. Ito yung principio ko. Antonio. So, Antonio. Base na base ang boses ni, siguro pagka kumakanto ito, baho, singer ho kayo sa simbahan. Mang Tony, kumakanta kayo sa simbahan.
Kumakanta pa kayo sa simbahan? Po. Sherwin. Hindi nyo po nadidinig. Hindi naririnig Parang eh. mahina yata yung monitor natin. Ayan, tatay, dinig nyo po ba? Ayan. Tay, dinig nyo na. Opo. Ayan. Kumakanta kayo sa simbahan, Tay. Kumakanta kayo sa simbahan. Nagbabanda po ako dati. Kita mo, sabi ko na nga ba, may timbre. Parang Sige, yung mga pormahan ni Tatay Antonio. Tay. Sample nga nung yung Your Man. Kasi bass na bass yun eh. Yung Your Man. Baby, lock the door and turn the light down low. Di ba? Baho yun ano eh. Baby, sige, bigyan mo na. Ano na Tatay Antonio, hindi niya kaya. Okay. Sige, bigyan mo na yung premyo, Sherwin. Sino paborito mo announcer tuwing umaga kapag nakikinig ka na din sa Rich? Si Angel Palmones po at si Dos Porlos, Anthony Taberna at Joey Baca. Ay, dahil paborito mo si Kuya Angel at ang Dos Porlos at meron kang 1,000 pesos. At thank you so much po. Walang anuman po. Ayan. At hello. Dito po kayo tumingin. Iyan po. Yan. Huwag kayo tingin sa akin. Wala kayo mapapala. Okay sa camera tumingin. Iyan. Maraming salamat po. Walang anuman po. Ayan. Okay. Pero may mapapala pa kayo kapag nasagot yung ating word of the day. Yan ha. Dahil marami ang nakakaranas kayo ng dirt. Dahil malapit din Pesa de Peligro, di ba? Ano ba tawag doon? Yung malayo tayo katapusan. Para marami nakakaranas ng kapusan, dirt. Ayan, galing. Kakapusan. Malayo ba ang pesa ng sweldo? Eto, meron ka muna Teacher H, mini components. At syempre, dahil malapit na ang Chinese New Year, meron kang Chinese New Year medya Noche Basket mula sa Teacher H. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman para sa iyan, Tatay, lahat ng labahan nyo, ubus na ubus yan. Maraming salamat po. Lagi po nakikinig ng DCRH po. Ayan. Ano po ako yung pinakikinig ako hindi DCRH station. Thank you so much po. God bless. Sige. Naku, maraming salamat Tatay Antonio. Siyempre maraming salamat din sa lahat ng mga patuloy na tumututok sa DZRH. And thank you for making us number 1 Sherwin, sa Metro at Mega Manila. Yes, Kuya Angel. Itanong mo daw kung banda ba na banda rito, banda roon ba yung kinakanta na ni tinutugtugan Ano dati, banda o instrumentalist o ano kayo? Banda. High school pa ako. High school pa. Ang Palaya Juice Band yung ano eh. Yung pangalan ng banda namin. Ang pangalan, Ampalaya? Juice Band. Ampalaya Juice. Simpait na Ampalaya. Para sa mga bigo lang yata yung kinakanta nila. Sige, congratulations. Thank you. Thank you so much po. Talaga buo-buo, Maraming salamat po. Ibang-iba talaga eh. Tsaka talagang bahong-bahon dating. Ibang dating. Baho talaga. Parang yung pagka kumakanta ka, Sherwin, di ba? Ang ano mo lang, ang kakantahin mo, babanggitin mo lang, dum 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 dum. Di ba nagbanda tayo ng umaga? Kaya bahong-baho. Ito kasi bahong-baho, nandito kami sa tapat ng basurahan. Ayan. Bahong-baho. Di na, follow na tayo. May nakaagahan, ikagulo mo. Sa mga nais mo na, na 1,000 pesos sa agad sa DZRH, baka kayo na susunod natin winner sa DZRH Malakas promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas Promo! Ay, magandang umaga sa mga taga Las Piñas. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas sa alas 5 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon po ay Lunes, 26 na Enero 2026. May nabanong balita sa oras na ito mula naman kay Dan Villamil ng Pag-asa. Dan, good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Patuloy na magdudulot ng pag-ulan itong Sheila sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Partikular dito sa mga rehiyon ng Caraga, Eastern and Central Visayas at mga lalawigan ng Sorsogon, Masbate, Camiguin at Misamis Oriental. Maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng thunderstorms sa dakong hapon o sa gabi, especially dito sa area ng rest of Mindanao, at tsansa naman ng light rains ang posibleng maranasan sa nalalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning pa rin nakataas sa eastern seaboard ng Visayas, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas ay huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Sir Angel? May gale warning tayo? Yes po, sa mga lalawigan po, ilang eastern seaboards po ng northern and eastern Samar, may gale warning po tayo. Ayan, gano'ng kataas ang inaasahan nating alon? Posible po umabot ng 4.5 meters yung ating pag-alon. Kaya maalong karagatan po ito. So as much as possible po, huwag po muna tayong pumalaot under these conditions. Okay, sige. And then, yung cloud cluster na nakikita natin sa may bandang Mindanao, yan yung amihan? Yan po yung shear line. Yan yung shear line. Talubungan ng easterlies at ng amihan. Okay, sige. Dan, thank you ha. Ingat. Maraming salamat. Thank you po, Sir Angel. Good morning. Salamat. Si Dan Villamil mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ang opisyal ng Chinese Embassy pinalalayas kung ayaw respetuhin ang ating mga karapatan. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa, Saris 28. Raymond, good morning. Anumang oras ay maaaring lumayas ang mga opisyal ng Chinese Embassy na ayaw kilalanin ang ating mga karapatan bilang isang bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo matapos kondenahin ng Chinese Embassy ang pahayag ng ilan nating mga opisyal hinggil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Tulfo, walang karapatan ng mga opisyal ng Chinese Embassy na sitahin ang ating mga opisyal na nagsasalita tungkol sa pangangamkam ng China sa ating mga teritoryo. Una nito'y sinita ni Chinese Embassy Deputy Spokesman Go Wei, si Commodore J. Tariela, ang spokesman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, nang ipinakita ang isang Artificial Intelligence o AI-generated video ni Chinese President Xi Jinping na galit at ipinapakita ang kanyang lakas na may hawak na bangka at may bandira ng Pilipinas. Para sa Chinese Embassy, hindi lisensya ang freedom of speech para siraan ang leader ng ibang bansa. Ngunit git ni Tulfo, kung hindi gusto ng mga opisyal ng Chinese Embassy kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, ay maaari silang lumayas anumang oras. Bahay natin ito at sarili natin ang ating mga patakaran. Ang freedom of speech ay nakapaloob sa ating saligang batas. Dagdag pa ng Senador, palibhasa ay walang freedom of speech sa China, ikinukulong ang mga kritiko, pinatatahimik ang media at kontrolado ang opinyon doon. Payo ni Senator Erwin sa mga opisyal ng Chinese Embassy, kung gusto nilang sila ay respetuhin, dapat ay marunong din silang rumespeto sa ating saligang batas, mga opisyal natin, ang ating freedom of speech ng simpleng katotohanan na ang Pilipinas ay ating bansa at hindi sa kanila. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. 5:11 ang oras sa buong kapuluan. Nagpahayag na matinding pagbabahala si Pope Leo XIV. Hinggil sa mga panganib na dala ng Generative Artificial Intelligence o AI
na may kakayahang agawin ang tunay na pangangailangan o pagkakakilanlan ng tao, sirain ang mga tunay na ugnayan ng lipunan. Sa kanyang mensahe para sa World Day of Social Communications, binigyan diin ng Santo Papa na ang AI system ay salamin lamang ng pananaw ng mga lumilikha nito at ang maaaring makahulma ng maling kaisipan sa publiko dahil lamang sa mga biases o pagkiling na nakapaloob sa datos na pinuproseso ng makina. Ayon kay Pope Leo XIV, ang pangunahing hamon sa kasalukuyan ay kung paano mapoprotektahan ang pagkatao sa gitna ng teknolohiyang mabilis na nakakagaya, nakaka-alter at nakakagawa ng mga imahe, musika at teksto na halos hindi matukoy ang pagkakaiba sa gawa ng tao. Abay, mantakin nyo nga naman yung lumang picture ngayon, pwede nang pasayawin, di ba? Alam mo, totoong-totoo, di ba? At ito pa ang pinakamatinding problema. Alam mo ba ninyo yung virtual assistant? Di ba? Marami dito mga call center. Daming mga virtual assistant natin. Marami ngayon natatanggal na ho. Unti-unti nang nawawalan ng trabaho dahil nga po sa paglagana po ng AI. Isa yan sa mga pinangangambahan nilang maaapekto na husto sa paglawak po ng gamit ng AI. Tiniyak naman ni French President Emmanuel Macron ang mabilis na pagsasabatan sa panukalang nagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga kabataang wala pang 15 years old. Nakatagdang pagbotohan sa parlamento ng France ang panukala ngayong Lunes at target na maisabata sa Setyembre ngayong taon. Ayon kay Macron, layunin itong protektahan ang emosyon at mental health ng mga kabataan mula sa impluensya ng malalaking tech companies. Ginit pa ng French President, hindi pinagbibenta ang emosyon ng mga kabataan at mga bata para manipulahin ng American platform o maging ng Chinese algorithm. Ang nasabing hakbang ng France ay bahagi ng lumalawak ng kampanya sa iba't ibang panig ng mundo upang limitahan ang screen time ng mga bata, iwasan ang negatibong epekto ng social media sa kanilang paglaki. Abay, kita ho ninyo ha. Sa Amerika ho, ganun ho ang kanilang concern dito po sa paglawak nga po ng paggamit ho ng teknolohiya. Dito sa atin, pinaglalabanan pa rin fake news. Dapat sabayan na rin ho natin ang ganitong mga programa, malimitahan ang access ng mga kabataan sa internet. Maganda umaga, Pilipinas! Maya-maya po, pag-uusapan naman natin ang Philippine Textile Industry. Oras muna, 14 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng ating mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Energito ng Sandigan Bayan, good morning. Kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals, gayon din kay Ambassador Hariang Ping. Good morning po sa inyo ha. Kador Plato, kumusta na ho kayo? Formal na itinakda ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang magiging share o hati nito sa kinikita o gross gaming revenue o GRR ng mga bookie para sa live at virtual sports betting sa bansa. Base sa memorandum ni PAGCOR Electronic Gaming Licensing Department Head Jensa Maris Bernandez, itinatakda sa 15% ang GGR para sa mga live sports games. At 30% naman ang GGR ay para sa virtual sports games. Inaprubahan ang nasabing bagong rate ng PAGCOR Board of Directors bilang bahagi ng pagkamyanda sa regulatory framework for the fees and rates of gaming revenue operations. Epektibo ang nasabing rate para sa billing period noon pang Nobyembre ng 2025. Kasabay nito inilunsad din ng PAGCOR ang minimum guarantee fees o MGF para sa lahat ng mga online gaming operators upang matiyak ng tapat na kita o sapat na kita para naman sa pamahalaan. 5:20, pag-usapan nga ho muna natin ang Philippine
Textiles, o Philippine Tropical Fabric. Kasama na natin si Dr. Julius Llaño Jr., ang Chief ng Research and Development Division ng Philippine Textile Research Institute ng DOST. Ayan. Director, kumusta na ho kayo? Long time no hear. Opo, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Oo. Wala ba kayong... may fabrics ba tayo na pada sa lamig? Para dyan sa mga kababayan natin sa norte? Wala, no? Actually, meron po kasi alam niyo, ang Pinoy nagkalat sa buong mundo eh. So talagang ang ating development kahit doon po sa mga pangmalalamig meron, including mga medyas at mga sweaters. So hindi na nga lang po muna available ngayon kasi kakatapos lang po sa pagsusuri at pananaliksik. Pero patungo rin po doon kasi nag-iikot din po tayo at nalalaman natin talagang meron palang warming capability din po yung ating mga natural fibers katulad ng pinya at abaka. So baka po sa susunod na mga taon, yun na po ang pag-usapan natin, yung para naman sa mga nilalamig na mga kababayan ko sa Ilocos. Ganun na. Anong textile anong fabrics yung ginagawa na dinidevelop natin para dyan? Actually, yung pulp kasi, di ba yung wool ay identified po sa mga temperate countries. Ano po? Ang characteristic ng wool ay dahil may protrusion siya na may parang patusok-tusok ba. And it actually causes the fabric na mag-keep ng warmth. So, yun po ay characteristic din na nakita natin sa ating mga natural fiber katulad ng abaka, ng saging, at even ng pinya. Opo, kasi meron doon, pareho po sila ng system ng paggawa ng sinulid. Kaya sabi namin, malamang to meron din itong heating property or at least yung i-keep niya yung temperature ng katawan. So, makikita niyo po dati kasi po yung makakapal na nagawa natin before, may ganun property. Kaya ang angal dito sa atin, mainit. Sabi niya, mainit. Oo, exactly, because hindi para sa atin yung construction na yun, para yun sa ibang mga temperatura na nangangailangan talagang uminit siya. So napakagandang pagkakadiscover din po yun at gusto natin po na i-channel na mapakinabangan din natin sa susunod kasi marami rin tayong kababayan na nasa ibang bansa at talaga namang malamig din po. Kailangan ng substitute ng wool. Oo, pero kasi nga naman kinakailangan mo po kumatay ng karne para makakuha ng wool, di ba? Eto kung galing na sa saging at saka sa abaka, baka mas mapamura natin yung cost ng production. Pero may blend din siya ng cotton. Ng cotton ng anong tawag dito? Ang gagamitin natin na blend, cotton o yung cocoon? Pwede pong cotton. Cotton po usually pag dito tayo sa mga temperate ay sa mga iinit, mga tropics po, talagang cotton yun kasi yun po ay merong property rin naman na cooling effect. So kung ayaw mo masyado yung part na medyo, alam mo yun, yung medyo nagkikip siya ng init, that's why po ang cotton preferred pag summer, di po ba? Kasi meron po siyang ability na mag-absorb ng pawis at i-dissipate yung init. So yun po yung preferred. Pero pag kunwari nasa ibang bansa, nasa temperate countries ng tayo, may iba naman pong fibers na pwede pong i-blend din doon. Hindi pa rin nawawala naman kahit papano yung polyester kasi yun pa rin po ay isang staple material at yung strength na kailangan mo ay talagang pwede pa rin naman po yun. But marami rin po tayong sustainability concerns pagdating sa textiles, so medyo binabalanse rin po natin yun. Yung cocoon, pwede rin po yun, pero ang cocoon usually dahil medyo mahal po ang seda, talagang parang pangbarong po yung direksyon. So barong naman po siya. Kaya lang imported pa rin ang ating cotton yun isang problema natin. Actually po ngayon, nagpipick up na po yung cotton production natin kasi kausap din naman po natin na closely ang DA Filfida sapagkat may plantation po sa norte, may plantation po sa Negros, meron naman po tayong plantations dito sa Sarangani, sa Mindanao. So kaya po sinusundan din ng ating tinatawag na Regional Yarn Production and Innovation Center sapagkat gusto natin gamitin yung sarili po nating production. So yun po yung tandem ngayon tag team natin ngayon pagdating sa fiber production sa kayong gamit niya para maging sinulid. Pero hindi pa ito GM. Hindi pa ito genetically modified. Sana yung GM cotton na, di ba? Papunta na po doon. Alam ko po, yun ang niro-roll out ng DA po na GM kasi po yung sa kanyang farm productivity. Kasi yun po yung ating matignan, yung may level niya yung kanyang production doon sa kung tinaniman mo yan ng ibang crops. Kaya po yung GM conversation really comes into the picture. Pero meron din po tayong tinatawag na heirloom cotton. Ito po yung cotton na talagang tumutubo na native sa Pilipinas. Kasama rin po yun, I think, sa production kasi sa Mindoro
Mindoro po, bagamat hindi po siya, yun pa rin po yung mga nakatanim sa mga bundok ng Mindoro. So, inaaral pa rin po natin yun sapagkat wala po yun. Resistant po yun sa mga sakit na nagtatribe po yun sa atin. Hindi lang yun, napag-iiwanan tayo ng Vietnam, ng Bangladesh, ng India, di ba? Dahil hanggang yun, hindi natin maintindihan bakit ang higpit-higpit natin sa BT Cotton. Di ba? Yun yung technology of the future. Kaya doon ho sa mga kaya lang hanggang live pa ba yung kaso ng sa Supreme Court? Hindi pa nare-resolve, di ba? Makikiusap tayo. Justice Alex Gismondo, baka naman po pwede, resolbahin na ho natin yan para ho sa kapakanan ng iba't ibang mga industriya, Kasi nga po, naka-anchor yan sa fear of the unknown, Anyway, tropical fabrics po ang pinag-uusapan natin. Ngayon ba yung month of tropical fabrics? Opo, ngayon po. January po yun, the Philippine Tropical Fabrics Month. Kaya nandito ulit po kami, palagi suki na po tayo pag January kasi talaga po kailangan natin i-push yung agenda sapagkat alam niyo po nagpipick up ulit yung production ng tela sa Pilipinas dahil nararamdaman po yung pagbili ng ating mga tanggapan ng gobyerno ng talagang uniforme po na tugma na doon sa batas na nagtatakda ng paggamit ng PDF para po sa uniforme. Ayan. At saka maganda na yung blend nyo, ha? Di ba? Opo. Oo, maganda na yung blend nyo. Kahit sabi ko nga, hindi na parang dati na matigas at makati. Ngayon po ay talaga namang nakaka-level na siya doon sa ating mga commercially available fabrics. Opo. At saka yung presyo, hindi na rin po siya masyadong restrictive. Oo. Kaya naman restrictive ang presyo dahil wala pa masyadong mga takers, Walang cooperators. Pero ngayon, meron na ba? Gano'n na karami? Opo, binubuo natin po yung supply. Actually ang aim po natin diyan kahit kakaunti po sila kasi marami pong fiber suppliers pero hindi lahat po sila ay nagbibigay or nag-extract or nagpo-produce para sa tela. Ang gusto po natin ay mabuo yung supply chain for the textile industry. So mula po sa farmers hanggang doon sa mga nagta-transport hanggang doon sa maggagawa ng sinulit. So binubuo po natin 'yon. At mangingilan pa lamang po pero sila rin pa rin po yung mga dati nating kausap. Pero ang maganda po ngayon ay hindi po sila nawala despite po the pandemic. So, actually, nag-report pa nga sila ng halos 3-folds na increase ng kanilang production from last year. Kasi po talagang ang ating mga tanggapan na rin po ay ng gobyerno ay talagang nagpe-place na ng orders sa kanila, which is a very good and open development po dyan. So far, meron bang mga financing window ang mga financial institution natin, mga bangko natin, para doon sa mga gustong mag-invest for production ng Philippine Textile? Director? Actually, meron po yan. Actually, SB Corp at saka yung, I think even the Land Bank of the Philippines, meron po yung mga loans na available. Sapagkat, alam niyo po, ang maganda po sa PTF, even the technology is locally developed. So may mga incentive po yan, fiscal incentives po yan. Alam ko na po pwede pong matake advantage ng ating mga investors. Yung create more po na batas, meron din po yung incentives. Ang textiles po ay nasa tier 2. So ibig sabihin po ay medyo mataas-taas ng kaunti yung kanyang incentive package. At least fiscal incentive package. So nakakainganyo po yan ng small scale investment at saka yung medyo mas malaki ng kaunti na investment po pagdating po sa tela. So yun po yung ating ugnayan naman sa Department of Trade and Industry sapagkat yun po talagang whole of government na ito. Kailangan natin mapasigurado na yung ating proposisyon ng PTF ay talagang makonvert po sa trabaho at makonvert bilang isang negosyo. At saka sa TAPI isa sa mga ahensya ng DOST, meron pong merong set up para doon sa mga gustong bumili ng paggawa ng yarn, ba't may ibang mga machine, ang laki ho ng ayuda na ibinibigay para doon sa mga hindi naman necessarily kooperatiba kahit mga individual business groups, di ba? Oo. Individual. Ako. Yung DOST setup program, andiyan naman po ay talagang nakakalat din sa ating mga regional offices sapagkat yung tama po yung term nyo, yung ayuda para po itawid yung isang business mula sa kanyang incubation hanggang maging sa early stages of commercialization at nakatuon po ito sa medyo mas maliliit. I think tawag natin doon micro, small, and medium enterprises. So pag yun po yung nature ng inyong business, nag-start pa po mag-ramp up, I think yung ating DOST setup program would be very appropriate po para makasama rin po sa pagtawid mula doon sa kanyang R&D stage to actual pre-commercialization. Sana nga po doon sa mga allocables, sa mga allocables, ilagay nyo dito sa programang ito. Mas marami siguradong makikinabang, kaysa doon sa mga ghost projects, di ba? Anyway, Director, kumusta yung compliance nga pala natin sa Philippine Tropical Fabrics?
Opo, actually ang report po as of 2025, ang report mula sa Civil Service Commission meron na daw 48% compliance. Kasi ito po ay self and voluntary reporting. Pero kausap naman po natin dahil magkakasama po tayo ng Civil Service doon po sa Technical Committee ng batas na ito, sa implementation po ng batas na ito. Saka kino-correlate po natin very very strictly kung nagtutugma ba yung report na yon doon sa ating mga na-test sa PTRI, sapagkat PTRI lang po ang allowed at saka ang certifying body po doon sa para po doon sa compliance doon sa batas. So ang nakita po namin medyo meron pong malaking pagkakaiba. Pero inaayos po ito sapagkat naniniwala kami baka po merong misconception po yung PTF doon sa mga traditional handlooms. So ang akala po nila baka po hinabi, akala nila PTF na yon. So hindi po yon. Magkaiba po yon. So patuloy po natin pinapalawig din po yung ating information drive para po ma-bridge natin yung misinformation or parang siguro lack of information po between sa consciousness sa PTF. Sa PTRI po, ang naitala lang po namin ay 2% na fabrics pa lang po ang compliant doon. So, medyo meron pong gap. But we keep on reaching out. Kaya po maganda po itong programang to sapagkat we can reach out to LGUs, sa mga state colleges and universities, even national government agencies na makipag-ugnayan po kayo sa Civil Service o di kaya sa PTRI, sa DOST po, sapagkat stricto na po itong minomonitor ang compliance po ng ating mga tanggapan at wala pa po kaming inisyong certificate of exemption last year. So ibig sabihin po technically pag hindi po kayo nagka-uniforme ng PTF non-compliant po kayo doon sa batas at so po alam niyo na po kung ibig sabihin. Pero sino pinakamatindi ang compliant so far na agency ng gobyerno? Actually po, kung sa tala po namin, bine-verify lang po namin yung sa Department of Interior and Local Government at saka doon sa House of Representatives po kasi nakadalawang set na po ang House of Representatives doon po sa uniforme nila as of 2025. At may mga DOST po ay magiging dalawa na po this year. And then I think meron din po ang NEDA, ang Civil Service nagsimula na rin po. So may mga agencies na rin naman po na nakapagsimula. Pero bine-verify po natin dahil mula po sa supplier, kailangan talagang makita natin na talagang yun yung tela ay galing sa atin. Kasi yun po yung sa batas galing dapat sa atin yung fiber, dito dapat ginawa yung sinulid, dito dapat weave, dito dapat naging tela at natahi. So pag hindi po yun, may isa po doon na kulang, ay hindi po yun, definitely hindi po yun certified na compliance. So minomonitor po yan mula sa farm hanggang po sa planta. Paano ho yung armed forces? Akala ko karamihan ng uniforme ng mga sundalo natin, tropical fabrics na yan. Hindi pa po. Yung sa atin naman pong uniform personnel in general ay nagta-transition sapagkat po doon sa original IRR ng batas, exempted po sila dahil wala po technical specs, technical specifications na available. Pero ngayon po, nakasalang na po sa Bureau of Product Standards yung technical specifications para po sa uniform personnel at yun po yung magiging basehan basis ng ating implementation po, kumbaga expansion ng sakop ng PTF para po sa uniform personnel. Kasi hindi na po siya considered career dress apparel Nasa parang field uniform na po ang consideration yun. So iba-iba pong standard na binabantayan po tayo para po maging compliant siya sa field service uniforms as a whole, in general po. Okay. Kasi napakaganda ho nito dahil hanggang ngayon basura pa rin ho yung basura pa rin ang turing natin sa puno ng saging Samantala, di ba nakakapanghinayang? Di ba? Ang dami natin tinatapin na resources, di ba? At saka napakataas po ng greenhouse, pwede nating ma-avoid na greenhouse emission dyan pag pinakinabangan pa natin yung puno ng saging rather than iwanan po natin sa farm. So yun po yung talaga yung campaign natin, lalo po sa Mindanao. Kasi marami po tayong plantation dyan. Hindi po tayo namimili. Cavendish, Saba, Bungolan, kung ano po pwedeng available, ay pwede po natin gawing tela po yan. Ayan. Magkano budget ba ng PTRI? Usapang budget. Tumas naman po, nakakatawa naman po at tumaas po ngayong taon na to. Magkano? Hindi na kami naapektuhan kagaya po nung na other year. Maaabot na rin po kami ng kapag full po, kasi may mga later release po pero pag full po nasa 475 na po. Pagsimula po yan ng mga 150 nung ako ay pumasok. Magkano 475? Nasa 475 million na po. Hindi po million million lang. Million na. Hiyang-hiya naman. Hoy mga congressman, mahiya kayo dito sa... Mantakin ho ninyo, ang nilalayon po nito, makatulong para mabawasan natin ang basura mula po sa mga taniman ng saging, makatulong sa kalikasan, mag-develop ng sarili nating fabric. Ang budget ho nila, budget lang ng isang congressman.
Utang na loob naman. Kita ho naman. Saan tayo pupulutin ito? Wala pa rin kayo. Wala din nagbibigyan ng allocable sa inyo. Ano ha? Wala kasi madudugas. hindi po yata uso yun sa amin. Pero pinagtukan po, we are making it napapakinabangan naman po ng Marcel. May bago rin po tayong programa itong taon, yung mananahin ng barangay, kasi in-extend natin yung supply chain. Kasi ang problema po ng iba nating mga bumibili ng tela, saan daw sila magpapatahi? Correct. Ay sabi ko, oo nga, no. So magkaiba po yung skills kasi, saka yung availability ng, alam mo yung dati po na kosturera natin o yung mga ating mga sastre, nangangawala na po rin po sila eh. Ay, so, Director. dati po focus natin weavers, ngayon dapat meron na rin tayo dyan. Oo, pag-usapan natin uli yan ha, babalikan ko kayo. Kasi mas mahaba-habang oras dapat ang ating elaborate yan. Mananahing barangay. Yan ha. Kasi baka po pwede dyan pumasok ang LGU o kaya ang ating itong ating may mga allocables. Ano? Ito ho, direkto sa tao. Mas pakikinabangan ho ng Pilipino. Ano ha? Oo. Director, in the meantime, good luck ho sa atin. Ano bang magiging highlight po ng activity ng Philippine Tropical Fabric Month? Well, magko-culminate na po ito bukas sa PICC po. Meron po tayong mga panel discussions kasi ang tela po ngayon natin, hindi na lang telang silusot. Talagang ang tela ay kasama na rin po sa usapan ng carbon economy, kasama sa usapan ng human security, kasama po sa usapan ng sustainable livelihood. So, we are as the usual po sa tela conference or tela convention pala, telacon, pinagsasama-sama natin po yung ating stakeholders annually para po mapag-usapan itong mga bagong mga concerns and issues and opportunities po para sa textile industry. So mula po sa 27 to 29 ay nasa PICC po kami. Kung meron po mga gustong dumalo, pwede po kayong mag-signify sa PTRI Facebook page o di ko po kayo po ay antabayanan nyo naman po sa aming pong live streaming sa PTRI Facebook page para makita nyo po yung pag-evolve ng usapan ng Telang Pinoy. Director, thank you very much and good luck. At sana nga po yung mga policy makers na nakikinig ngayon, naintindihan nila itong mga programang ito at kung paano sila makatutulong dahil ito talaga pagsusulong ho ng mga gawang Pinoy. In the meantime, thank you Director Lianio and good luck. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Salamat po. Si Dr. Julius Lianio Jr., ang hepe po ng research ng Philippine Textile Research, Executive Director ng Philippine Textile Research Institute ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Kalungkot, magkano budget? 400 million. Budget lang na isang congressman yan eh. Congressman Konghon, ikaw palang may pinakamalaking allocable ng Sambales. Bantakin ho ninyo, si Congressman Konghon lang ha. 4.3 billion pesos noong 2025 ang allocables and outside allocable lang ya. Tapos ang budget ng PTRI na naglalayong mag-develop ng isang industriya, ipalawakin ang industriya ng textile sa Pilipinas, 400 million. Kung ginoong buhay ito. Kaya naman tayo nagkakawindang-windang eh. Maganda umaga, Pilipinas! Mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, ay tangkilikin din po natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan nyo po sa lalawigan ng Quezon. Nagpo-produce na sila ng tikalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at kung o-order ho kayo para sa Valentine's Day, agahan daw po ninyo ang pag-text sa 0919-095-5935 para ma-accommodate ang inyong order. Ayan ha. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, tinutulungan po nating lumakas ang ating lokal na ekonomiya, tinutulungan din nating lumakas ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng vendors na nga kung pananatilihin ang kalinisan matapos makipagdialogo kay Yorme Isko. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa Aris 29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nakipag-usap ang mga vendor ng Divisoria kay Manila Mayor Isko Moreno de Bagoso sa Manila City Hall kaunay ng kanilang pinalis na pwesto sa bahagi ng M. De Santos Street at Carmen Plana Street. Inalis ang mga vendor matapos ang pagkalat ng basura
noong bisperas ng bagong taon. Ayon kay Mayor Isko, mabigat din sa kanyang loob ang posibilidad na mawalan ng hanap buhay ang mga vendor. Gayunman, iginit na alkalde na mahalagang maunawaan ng lahat ang pananagutan sa sarili sa pamilya sa lungsod ng Maynila at sa kapwa. Humingi rin na paumanhin ng alkalde at ipiniliwanag na ang naging desisyon ay isang hakbang upang disiplinahin ang mga apektadong vendor. Sa uli, pinayagan ng alkalde ang mga vendor na muling makapagtinda kapalit ng kanilang pangakong panatiling malinis, maayos at ligtas ang kapaligiran. Nagpasalamat naman ang mga vendor sa alkalde at nangakong gagawin ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kalinisan sa naturang lugar. Ito si Boy Dosales para sa Disa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Buenos dias, Melvin Letrodo. Moratorium sa conversion ng lupang sakahan para sa urban expansion at mga infra projects ipinatupad nga ng DA. Detalye mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinag-utos ngayon ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang 6 na buwang moratorium o ang samantalang pagtigil sa ginagawang reclassification ng mga lupang pansakahan sa buong bansa. Ayon kay Kalihim Laurel, ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang mga lupang sakahan laban sa mabilisang conversion ng mga lupa para sa malawakang urban expansion at infrastructure projects. Ang DA nagpaplanong muling suriin ang kanilang regulatory framework at palakasin ang oversight sa mga lupang sakahan upang maiwasan ang pagkabawas ng mga lupang taniman ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas at mais. Sakla ng 6 months moratorium ang lahat ng bagong aplikasyon para sa reclassification ng mga lupang sakahan. Ngunit ang mga aplikasyon na naisumiti na bago ang bagong direktiba ay ipoproseso pa rin. Ang hakbang na ito, aniya, ay tugon sa pangambang dulot ng walang humpay na conversion ng mga lupang sakahan na maring magbunga sa paghina ng kakayahan ng Pilipinas na mag-produce ng pagkain o agricultural products. Paliwanag nila Laurel, bahagi ito ng naising pagpapalakas ng supply chain, pagbutihin ng farm infrastructure, palawakin ng productivity support para sa mga magsasaka upang tumaas ang produksyon at maiwasan ang pag-aangkat ng pagkain mula sa ibang bansa. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Petition for certiorari ni Curly Discaya submitted na for decision. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Submitted for decision na yung inihaing petition for certiorari ng kontratistang si Curly Discaya. Sabi sa DZRH ng legal counsel niyang si Atty. Cornelio Samaniego III, umaasa ang kampo na kakadikin ito ng Pasay City Regional Trial Court. Oras anyang pumabor kay Discaya ang desisyon, dapat na siyang palayain ng Senado na nag-contempt sa kanya simula noong 1 taon. Una nang ibinasura ng korte ang habeas corpus na inihain ng kontratista dahil sa kabiguan na patunayan na wala o kulang ang legal na batayan ng kapulungan sa pag-contempt sa kanya. Samantala, tumanggi na si Samaniego na magbigay ng komento ng tanungin sa di umano bahay na binili ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mamahaling subdivision sa Makati City kung saan front umano ang Discayas. Una na rin itong pinabulaanan ng kampo ni Romualdez maging ni Discaya sa pagpapatuloy ng flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong January 19. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, speaking of may-ari ng bahay, sino daw kaya ang bagong may-ari nung, ewan ko lang, naibenta, nilipat lang yung pangalan, ha? May-ari ng 2 units dyan sa Westin Residences. Likod lang po ito ng Shangri-La sa Barangay San Miguel. Boundary ba, Mandaluyong ba ito? Pasig, ano ha? Basta 2 units ito ng condo dyan po sa Western Residences. Yung isang condo unit ay ginamit na nagsilbi bilang vault. Lupit, ano ha? Isang unit vault ng pera. Tambakan ng pera. Kasi doon nagdideliver. Yan pala yung rancho nung isang nasibak na kasisibak lamang na opisyal, ano ha? Oo. Doon kitang-kita sa CCTV yung mga sasakyan ng mga nagdi-deliver sa kanya, ano ha? Senator JB, good morning po sa inyo. Ayan ha.
malapit na. Pagka nakompleto natin, saka natin nilalabas yung mga plate number ng mga sasakyang nag-deliver. Ayan At saka yung mga yung mga pangalan ng mga delivery boys. Ayan Mali-maleta ba? Gumamit din ba ng armored van? Hindi armored van. Sasakyan lang. Oo. Pero bulletproof yung kanilang sasakyan Kamukha din ba yung bulletproof nung ginamit ng mayor ng Sharif Agwak? Nung tinira ng RPG, matibay Ba't kaya sila naka-bulletproof din Anyway, nananakita ba yung kasukasuan, nagkakarinkles na ba, humihina na bang kalamnan? Epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buuin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po sa Shopee, Lazada at Ultamio.shop ang Ultraplex. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! -4 bago mag-ACS ng umaga. -2 bago mag-ACS ng umaga, nagpaalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga tauhan nito na mahigpit na sumunod sa batas trapiko at magsilbing halimbawa sa pagsunod ng batas sa lahat ng oras. Paalala ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagsusuot ng uniforme at tsapa ng pulis ay may kalakip na mabigat na responsibilidad. Inaasahan ng publiko na magsisilbing modelo sila sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kaligtasan. Nagugat ang paalala ng PNP Chief matapos ang nangyaring mainit na pagtatalo sa pagitan ng isang par truck driver at isang pulis na humarang sa isang par truck na re-responde sa sunog. Buti hindi binangga yung mobile nyo. Ay, susme. Dos Bordos at Aces Balita susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Mark Twain. Ang sabi po ni Mark Twain, politicians and diapers must be changed often and for the same reason. ACS Balita, susunod na. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.